Di ko pa rin alam kung paano ako magsisimula. Pero ito ko ngayon, sobrang taba na guys, mga ugat. Ang muling pagbabalik. Teka lang, magsasoftdrinks muna ako Wait lang Kamusta mga kaibigan, mga ugat? Anong project? Hindi na ako naniwala sa'yo! Nadali ako ng tatay ko. Habang nabubutas yun, palaki ng palaki yun. Nagigets mo? Ang init talaga eh. Buha na lang! So, ayun mga kaibigan. Ang pag-ibig ay parang isang munting langaw na kapag dumabo sa'yo, agad kang kikiligin. Sino ba talaga yung mali sa kanila? Yung traffic enforcer o yung motorista, mga kaibigan? Yeah, gusto ko. Bakit tumamag ka ba, ma? Iniwan mo na ako bukas dun sa babay. Sandali! Teka lang, wait! Bakit? Teka lang eh! Video mo nag-post sa TikTok. Kita ko lang eh. Ha? Ito, tingnan mo. Patingin nga. Di ko pa rin talaga alam kung paano ako magsisimula. Di ko pa rin talaga alam kung paano magsisimula ulit kasi sobrang tagal na panahon na guys. Bago ako huling nag-vlog. 7 years ago, bro. Kung makikita niyo ako dun sa mga nakaraan ko pang vlog, sobrang payat ko dun. Para akong nagsashabu, nag-a-addict. Dito, sasabihin ko sa inyo kung bakit nawala si Kuya Marky Vlog at paano siya nagkaroon ng idea or saan siya nakakuha ng lakas ng loob para bumalik sa pagbablog. Sasabihin natin yan ngayong araw. Kasama ng... Whoops! Alright! Ngayon, sasabihin na natin kung ano ang mga dahilan kung bakit nawala si Marky Vlog. Si Kuya Marky Vlog! At ang Kuya Dudes! Subukan natin ibalik yung Kuya Dudes. Hindi natin itatry, ibabalik talaga natin. Gusto ko na sabihin sa inyo na kaya tayo nawala is dahil nagkaroon kasi tayo ng sakuna sa ating mundo. Na natin umpisahan, which is yung COVID. Marami ang nasaktan, marami ang nasawi. Pero ngayon wala na yung virus, tuloy-tuloy na ulit tayo sa mga ginagawa natin sa buhay. Pero hindi lang yon, nagkaroon kasi tayo ng family problem. Hindi ko na siya ikukwento ng sobrang detalye, sobrang buo. Pero nagkaroon tayo ng problema sa ating pamilya. Nagkawatak-watak, naghiwa-hiwalay ang mga parte. Uy, ito, bars man! Nagkaroon tayo ng mga pagwatak-watak na pagkakataon. Ayan. Siyempre, kapag pumasok na yung pagwatak-watak na pagkakataon, diyan na papasok yung trabaho sa murang edad. Uy! Murang tangina, ganito ulit pala mag-vlog, no? Para kang tanga. Para kang nagsisimula. Ewan, basta alam mo yung feeling na nahihiya ka sa surroundings mo. Alam mo yun? Pero yun nga guys, dumating sa point na nag-stop tayo ng school. Grade 12 lang yung kinaya natin, pero sa awa ng Diyos natapos natin yun. Pagtapos nun, naghanap tayo ng trabaho, iba-ibang trabaho. Naging mekaniko ako ng mga sasakyan. Hanggang sa napunta ako sa nagpipicture, yan. Photography. Yan. So, yun nga guys, napunta tayo sa photography. Marami tayong mga nakasama, marami tayong mga natutunan, marami tayong adventure, marami tayong mga nakilala. Ayan. Ayun. Hindi ko nasasabihin kung ano yung mga masamang nangyari or mga magandang nangyari, no? Pero gusto ko lang sabihin sa inyo guys, sa haba ng panahon na nawala ako sa vlogging sa YouTube, grinding tayo sa work. Okay. Pero yung work na yun guys na ginagrind natin sa awa naman ng Diyos is tuloy-tuloy pa hanggang ngayon. Then ayun nga, ano yung dahilan kung bakit napunta ako sa vlog ngayon? Kung bakit ako nagba-vlog ngayon? Ayun nga, dahil sa mga nakasama natin sa mga trabaho, ganyan. Isa na doon si Sir Marco Mars. Shoutout sa'yo.
sa kasalukuyan. Nandito ako sa initan. Ginagawa ang vlog. Dahil guys, may pangako ako sa kanya na vlog kasi. Pero hindi ko lang to ginagawa dahil sa request niya. Ginagawa ko lang rin to para ibalik yung kaya ko namang gawin dati. Nakaya ko namang gawin ngayon. No? So kaya ko siyang ibalik ngayon kasi gustong gusto ko talaga ibalik yung Kuya Marky vlog. Matagal na pero nga na-focus tayo sa trabaho. Yung marami tayong sinusuportahan. Marami tayong puta. Pero guys, itong video na to, hindi lang to about sa kung ano yung nangyari sa buhay ko. Siyempre, gusto ko rin ipakita sa inyo kung ano yung mga nangyari sa akin noong mga nakarang araw, sa mahabang panahon. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo isa-isa. Ito yun, guys. Kailangan ng freighter combo. So, ayun po. So, mga kaibigan, aray ko, ang dulas. No, mga kaibigan, ano, pagigising ko lang talaga, mga kaibigan, ano. So, nandito po tayo sa labas ngayon para mag-vlog, no. Sobrang dami nangyari nung nawala tayo sa pagbablog. As in, sobrang dami. Nandiyan yung mga away, mga dugaan sa trabaho, pantotoxic sa trabaho, dami. At saka isa sa mga natutunan ko nung nawala ako sa pag-vlog. Sobrang dami kong talent, di ko naman niyayabang. Dami kong talent. Hindi ko alam kung alin yung unahin ko, pero some beses nag-decide ako na eto kasi mukhang lalago ako dito, mukhang magkakapera naman ako dito. Ganun. Kung nahihirapan kayo kung anong skills yung pwede nyong palaguin, pakinggan nyo yung puso nyo. Yan. At ang iyong utak. Hindi ako marunong mag-advise eh. Pero based on my experience, kung ano yung hilig yung gawin, kung ano yung alam nyong doon kayo yayaman, o sabihin na natin yung word na yayaman or kita ng pera, gawin nyo lang. Sabi nga ni Marco Mars, pag naumpisahan mo na yung simula, huwag kang hihinto sa gitna. Kasi sayang man. Sayang pag hininto mo kasi tingnan mo yung nangyari sa akin. Hindi ko naman sa pinagyayabang, pero kung tinuloy ko yung pagba-vlog talaga, nako, di nyo na ako malalapitan. Sikat na ako ngayon. Naka-billboard na yung mukha ko, man. Naka-billboard na ako. Tapos mga endorsement, alam mo yun? Hindi, kasi, ayun nga, advice ko lang rin na para hindi mangyari sa inyo yun, once na naumpisahan nyo na, huwag kayong hihinto sa gitna. Kaya nga guys, hanggang dito na lang muna tayo. At next vlog, tuloy-tuloy na to.
Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye.